Good evening! Welcome! This is your show, This is your life, AGT, Anything Goes Topics, Season 7. episode 37. And today is May 16, 2025. Wow, and it's a Friday night. Good. Good evening, Tata Bird. Good evening, Anje, at good evening din po sa inyo dyan. Hello po, happy Friday po sa ating lahat. Ayan. Good evening din po sa ating mga audience. Dumami tayo. Oo. Well, tayo naman dito very inspired, ika nga dahil sa may mga balitang magaganda. Yeah. Wow. Pero sa kanila natin sasabihin sa kanila. Oh, secret muna. Oo, secret muna. Secret, ayan. So, kamusta ka naman, Tata Bird? Itong mga nakarang araw. Kung mga Kumusta masaya nakaraang ka? araw, okay naman talaga. Talagang yung natanggap lang natin na balita na yun ay napakaganda talaga. Iba. Iba pag Diyos ang Oh, gumagalaw. syempre. Oh, ayan. Thank you, Lord. Thank you talaga, Lord. Ayan. Okay. At saka ang iba pang natutuwa ngayon yung mga government employees. Ay, bakit Major bonus, bibigyan na sila. Wow, congrats Yes! naman. Yes! Congrats naman. Kala mo kasama ako. Oo. Yes! Baka, oo nga, Tata Bird, no? Oo. Ako, congrats po sa inyo. Mm. Kayo na, sana all. Sana all may meet your bonus. At makukonfirm na ata ang mga nanalong Oh. sa eleksyon, mga senador, yung mga senador ata, bukas I think, no? Bukas. no? Then, bukas din, I think Monday or yung following day ang, ano ba ito? Hindi, yung party list pala. Ah, Yung okay. Party list. Ah. Yan ang ibinoto ko, ha? Sabi ko kay Linda, yan ang party list. Wow. Ayan, excited. Ayan. Naku, congrats po sa lahat ng nanalo. Yeah. And we pray and hope na you do your job. Oo, Yun talaga. Yun talaga. Sana nga, gampanan nyo kung ano yung dapat nyong gampanan. Para naman sa ikabubuti ng bayang Pilipinas. Kasi, unti-unti na, no? May ano na yan, may pag-asa na yun na Oo, dapat. oo. Huwag na natin, ano. Marami bumibilib ngayon, lalo na sa kabataan, no? Nung sumali sila sa electorate na yan, Grabe. sa election na yan, talagang malaki yung puwersa na ipinakita nila. Nakatulong ng malaki. Ang Gen Z ay kilala nating palaban, sinasabi natin entitled, pero ginamit nila in a good way, Tata Bird. Ang isa pang nakikita ko, mukhang matatapos na rin kung tungkol sa, kung, ano ba ito? Yung ng mga pamilya, ng mga kandidato. Dynasty? Dynasty, yes. Political Mukhang malapit na rin yung political Malapit dynasty na. niya. Marireset na, no, Tata Bird? At malaki ang magiging papel ng mga kabataan. Ay, oo. The fact na yung results more of independent, ang daming nawalang Oo. pamilyar na pangalan Oo, sa totoo. bawat probinsya at mga syudad. So, congrats sa ating lahat at ginawa rin natin yung trabaho din natin talaga Oo. na bumoto ng tama at so, hindi talaga. Ganda. Sunod-sunod na good news. Yan ang gusto natin. Oo. Positibo, ika nga. Yes. Ayan. Ano pa po ba tatapert muna? Good news. Ay, sa tubako kasi hindi ko na nasilip kung ano yung balita. May mga ibang good news, no? Oo. Ayan. Okay. Okay lang yan, tatapert. Ah, So, batiin ko lang po tatapert ang Sige, ating sige, mga avid fans. Wow. Unang-una, Miss Linda. Good Uy. evening. Ate Irene. Ay, Irene. Kuya Joseph. Ayun po. Yung iba, hindi pa nagko-comment pero marami na pong pumasok. Tita Helen. Hi. Ayan. Mukhang interesado silang makinig ngayon sa ating pag-uusapan. Oo nga. Maganda kasi yung topic natin. Oh, kakaiba, Tata Bird. And Oo. thank you. Credits yan kay Tata Bird. Kasi, ayan. Ako po. Grabe. Ay, congratulations! Marami rin pumasang bagong nurse. Wow. Okay. 6,935 out of 10,000. So, good job naman sa ating mga future nurses. Mga ilang buwan pa, pag-abroad na rin ang mga iyan. Oo nga, Tata Bird. Hindi naman, kinakailangan pa maging prangkano rin talaga tayo dahil mas malaki talaga ang sweldo sa abroad Totoo naman. para sa kanila.
Laking bagay, no? Although kailangan din ng servisyo nila rito, talagang greener pastures ang hahanapin nila. Yes, yes. Yun po talaga. Ayan po. So, Yung nangyari pagbaha nga pala Ay, dito sa parte ng Paranaque, no? grabe. Yung habitats na ginagawa niya yan, mukhang maraming naapektuhan ng pagbaha na yon. Sana naman wag nang maulit na, no? Dahil ata sa magka-clog down nung dinadaanan ng tubig eh. Sana naman maging maayos yung ginagawang construction doon na yon at tignan nila yung mga dinadaanan ng tubig para hindi maapektuhan yung mga resident doon sa pagbaha na yan. Kasi magaan na ngayon daloy ginhawa ng daan, pero may iba pa lang na Oh, yun nga. preparation. So, sana mahanapan ng solusyon agad na pareho masaya at maayos po. At kung nga pala, no, nag-umpisa na yung 20 pesos na bigas. Ang dami na to. Siyempre makikituwa naman tayo. Pero at the expense of the farmers. Paano, ano Bakit ka mo? Ang farmers kasi, yung bigas na inaani nila hindi pwedeng ibenta ng 20. Sadly. Totoo yun. Yan, hindi ko alam paano nagawa ng gobyerno na magbenta ng 20 pesos. We don't know. We can only speculate. Pero ang farmers never magbebenta ng 20 pesos. So, pwede bang Tata-Bert, ibebenta yun ng 20 pesos pero at the same time, kumbaga, kung magkano kinikita talaga ng farmer, mariretain po yun? Parang hindi lang kakasya yung 20 pesos na gano'n-gano'n. Paano ang farmers Yan ang, ano nga kung paano ilan nila ng ganyan na yan Kaya sinabi ko at the expense of the farmers. Naku, may maano rin pala. Apektado talaga. Apektado. So, dapat yung mga desisyon ko palang ginawa, lahat dyan sa baha, sa bigas, dapat na balanse, na parehong parties, makikinabang at ako, ang maano ko doon niya, puro teorya, no? Pero doon babagsak kasi. At saka, panandalian din naman yan. At least man lang, limitado naman kasi ang pwedeng bilhin din ng mga no? At least, makakabili nga naman sila ng mura. Maganda yung niya, pero sana naman yung hindi naapektuhan ng farmers. Una, bakit kamo naapektuhan? Dahil na lang yung yung fertilizers na lang nakataas yung presyong 20 pesos, that was the price ng bigas noon, ng ang presyo ng fertilizer kalahati pa lang sa presyo ngayon. Wala, laki na rin po naman. Ay, dasal natin ang maging maayos po. Kasi alam ko nagpo-complain mga tao, nagde-demand, di ba sabi nyo, 20 lang yung bigas, pero dapat inalam mo rin pala, sino yung maapektuhan? Gagaan nga in terms of, di ba, yung mga tao, yung mga consumer, yung pinanggagalingan. Totoo. Ayun. Ay, sabi po ni Ate Gina, kawawa naman ang magsasaka. Hi, Ginay. Hello, Ate Gina. Thank you for watching. Gusto niya yung topic ngayon siguro. Very interesting. Malamang maraming itinatagong mga tanong yan ngayon. Ilabas mo na lahat yan, Ate Gina. Nandito si Tata Bert. Pinasa agad para sagutin. Ayan. At kung tatalakayan na natin ngayon ay base na rin sa mga isinulat na ng ibang mga naghanap ng mga basis sa kanilang mga sinasabi. Ganun. May mga from Ate Gina, di ba lugi yung magsasaka nun? Sa binhi pa lang lugi na. Yan, totoo. Sa binhi pa lang yan, nakinay. Binhi, fertilizer, gumagamit din ng, ng fuel. Marami pang bagay. At mga gamot yan. From Ate Gina, nga po matagal din nakapanood ng EGT. Busy kasi sa school. Pakasipag naman natin yun talaga.
Okay lang, Ate Gina. Alam namin nanonood ka naman po ng replay. Pag-uwi mo. So, thank you. Ayan po. Magkano na po ba? Magre-rainy season na? Ulan na ba tatagert? Hindi pa po. No? Papasok pa lang Papasok naman, pa lang. nag-ano na, ano. Nagbabadya. Sa ano nagbabadya, ganyan. Papasok na rin naman. Siguro mga first week ng ganyan. O last week ng May, first week ng June, first second week ng June. Yan, pagpasok pa. Suspended agad. Ang bata ko dyan, Ano lang kaya? makapasok ko, suspended. Yung mga bata nung nakaraan, suspended kasi sobrang init. Kasi iba yung pasok nila last time. Bulletin. Marami na ba yung nanonood sa atin? Lumalabas dito, Tata Bert, 9,000. Uy, dami! Daming interesado, Tata Bert. Ayan. Nakakamiss yung comedian nyo nila Senior at Tata Bert. Oo. Ako, Ate Gina, panoorin mo lahat. Meron at meron yan. Hindi pwedeng wala. Hanggat andito kami ni Tata Bert. Subukan mo magtanong, Ate Gina. Ilalabas sa atin ng comedy. Joke lang. May ready answer tayo dyan. Tata Bert, laging handa. Ako nga ngayon ako nag-research. Ang answer niya, pagbalik gusto niya. Yun pala! Importante. Ang sabi lang naman natin, may sagot. Hindi naman natin sinabi na Alam natin sagutin. alam natin May sagot sagot. tayo dyan. Talaga ako. Ayan. Eh, di ba ako nga nagbibigay ng magandang payo? May magtatanong na iba eh. Ano ba ang pinakamagandang payo sa tao? Pag may problema sila, ganito po ang masasagot ko dyan. Pinakamaganda kong payo, lapit kayo kay seniors. Kaya natawa na sila. Galing. Ang solution-oriented talaga siya. Oo, eh. Tama yan, tama. O di ba, umpisa pa lang, comedy natin, Gina. Yan, hinanap ko na, binigay na agad. Yan si Tata Bert. Okay. Ano pa ba? Meron ka pa po bang balita dyan, Tata Bert? Wala na. So, gusto mo bang umpisahan na natin, Tata Bert? Pwede na, no? Actually, naging topic natin itong Lost Years of Jesus. Naisipan ko ito noong Holy Week. Oh. Remember, noong mag-lecture ako tungkol sa 7 last words, nadaanan ito. May portion ng tungkol sa lost years ni Jesus ang nabanggit ko. And later on, na-realize ko why not take it as the subject mismo, maging topic. Kaya na-propose ko sa iyo yan na ganyan. Actually, yan ang isang naging noon eh. Nung pumunta sila Jesus, ang pamilya niya, para umati ng fiesta sa Jerusalem noon. No? Yun nga, nag-celebrate sila ng fiesta doon. Nung pauwi na sila, akala nung pamilya niya, ni Mary, ni Joseph, at ng mga kapatid, kasama nila si Joseph. Pauwi na sila ng, from Jerusalem nga, pauwi na sila ng Galilea. Then, halfway, nakita na, hinahanap nila si Jesus, wala. Wala si Jesus noon. Nagtaka raw sila kung nasa kanang, although akala nila kasama nila sa pag-uwi. And then, kinakailangan bumalik nila, hanapin talaga na. Bumalik sila sa Jerusalem ulit. At hinanap nila 3 days si Jesus. Then nakita nila nandoon sa temple. At doon sa templo, kausap yung mga teacher, yung mga elders, yung mga matatalino doon. Nakipag-diskusyon talaga si Jesus at tuwan-tuwa yung mga matatalinong tao doon, yung mga elders, yung mga teachers, nakausap siya. Ilang taon po siya nito? He was 12 years old. 12 anyos si Jesus noon. Nakipag-usap. Si Jesus noon, nakipag-usap siya sa matatanda, naghahanap na rin ng mga sagot sa mga tanong na naiipon sa isip niya. Nagtataka kasi siya, bakit iba siya sa mga kabataan na kaedad niya? Tsaka hindi siya interesado makisama. Iba ang trip niya. Diba? Oo, ibang hanap niya. May mga hinahanap siya kasagutan doon sa mga tanong
na ika nga nandiyan dyan sa kanyang ulo. Opo. Kaya bilib na bilib sa kanya yung mga tao, yung mga kausap niya noon. So, sabi nga, anak, saan sinabi ni Mary? Anak, saan na naman nagsabi ka sa akin? Hindi pa Sa alam. amin na ano, so hindi ka nagpaalam sa amin. May sinabi si Jesus don't you know that I want to be in my Father's business? Yun ang sabi niya. Yun ang sagot ni Jesus yun. So, balik na uli sila. Kaya naman pala sa edad na 12 anyos, yung mga kapitbahay nila Jesus doon sa Galilea, o yung mga lugar na malalapit sa kanila, ang daming kabataang babae dala-dala ng magulang nila sa bahay nila Jesus. Wow. Dahil Gusto ng mga magulang ng mga babae doon na mapangasawa ng anak nila si Jesus. Nirereto na at the age of 12. dahil nga matalino. Sobrang kakaiba. talino ni Jesus niya. Tsaka bilib na bilib sila kung paano makipag-diskurso. Si Jesus by that time, naghahanap na rin ng kasagutan. Then, umabot sa edad na 13 si Jesus. Suddenly, nawala siya. Parang walang kahit anong kwento, no? Basta, Na-wipe out? hindi nagpaalam. Pero, most probably, alam ng nanay niya, ni Mary. Hindi Hindi lang alam ni Mary kung sino siya eh. Ay, Pero tama. yung ibang ano, hindi alam eh. Opo. Tama. So nawala na lang si Jesus, hindi malaman na. At eto na, yung mga nawala siya ng ilang panahon, biro mo nawala siya ng 13 anyos or magte-13. Then suddenly bumalik siya, magte-30 Hindi na siya. para gawain na nga yung kanyang ministry. Preaching and teaching and healing ministry. Ngayon, ang tanong nga, saan siya nagpunta Oo nga. nung panahon na yun? At papaano siya nakaalis nung ano? Noong kasi, usong-uso yung biyahe by land through the caravans. May mga caravan doon. Ganun din kasi pagdadala ng mga produkto eh. Barter trade eh. Opo. Kalalasan Tas eh. pwede kang sumakay. Pwede siya makasakay. Mm. Eh, ang ginagamit lang naman niya na ano, kaya napipilitan, hindi naman napipilitan, kaya gustong-gusto siya maisakay ng ano, dahil magaling nga siya magsalita. Yun ang ano niya. Oo. Pero at that age, no, 12, 13, bumiyahe siya. Ang hanap niya, knowledge, wisdom. At ang gustong-gusto, yung word, yung divine word na ano, tinatawag ng hinahanap niya. Tsaka gusto niyang matutunan, mapag-aralan ang laws of Buddha. Wow. So Jesus had to travel east. Yan. Unang narating niya, Pakistan. Yung Sindh na lugar. Sindh. Pakistan muna siya. 14 years old nung makarating na siya doon. So ilang years din siya, years or months doon sa Opo, kasi Pakistan. kung gaya caravan ng travel doon eh. Bago siya nagpunta na ng mga holy cities sa India. Marami yung Juggernaut, tsaka yung iba pang mga city doon. At doon nakita siya ng mga Brahmins, kung tawagin, yung mga paring Hindu. Nagustuhan din siya dahil magaling nga makipagdiskurso eh. Nakita nga nila yung ano eh. Hanggang pare mula nang makarating sa India, eh ayaw na siyang paalisin ng mga Brahmins doon. So yung mga Brahmins mismo nagturo sa kanya ng Vedas. Ano po Yung yun? Vedas yan na sacred book o parang Bible Parang na rin Bible lang. ng mga Oo, Hindu. oo. Yung Vedas na yan. Tinuruan naman siya ng mga pare. Then, tumagal siya ng mga 6 years eh, sa India. Opo. Doon sa pag-stay niya sa India, at saka ilang holy city naman ang pinuntahan niya, talagang gusto niyang malaman yung mga pinaniniwalaan ng mga bansa. Yun ang purpose niya eh. He was after knowledge and wisdom eh. At saka yung mga bagay na gusto niyang matutunan. Dahil para masagot niya yung mga tanong sa isipan niya eh. Hinahanapan niya ng sagot eh. Yung mga pare nito, yung mga Brahmins, sa India noon kasi merong caste system na tinatawag.
Yung parang hierarchical ano ng mga tao. Yung nasa higher status symbol parang yun, yung sa higher level itong mga ano ba ito? Kistraya. Ito yung nasa pinakamataas. Yan yung mga rulers. Tsaka yung mga sundalo, mga warriors. Yung kay Kshatriyas, yan ang unang nasa taas. Kasama niyan yung mga Brahmins. Ito nga yung mga pare. Then nasa ikatlong yung Vaishyas. Ito yung mga farmers at saka merchants, mga negosyante. At yung pinakamababa, yung Sudras. Mga alipin to. Parang hindi maalipin kundi mababa ang trabaho nila. Meron pang merong pinakamababang nagtatrabaho doon na klase ng tao pero hindi nila kinukonsider na miyembro ng yung untouchables. Siguro nabalitaan mo yan. Yan ang mga tagalinis ng mga CR, mga mabababang trabaho, untouchables. So parang Yan ang klase ng sistema ng paghiwa-hiwalay sa society nung sa India noon. Tuwan-tuwa nga kay Jesus yung mga Brahmins, yung mga pare. Dahil marami silang natututunan kay Jesus sa klase ng pagdidiskurso nito at marami rin silang naituturo kay Jesus dahil yun ang talagang purpose ni Jesus. Malaman niya. Ang problema may ugali noon sa India na yung Vedas itinuturo lang yan doon sa mga nasa top level. Hanggang doon sa Katriyas sa mga sundalo. Hindi na itinuturo sa mga sudras. Na gustong-gusto sana matutunan. Pero itinuturo sa mga sudras pero pag may festivities lang. Yung itinuturo, parang binabasa ng gano'n part ng mga programs, parang ganyan. Naawa si Jesus sa mga ito. Lalo na doon sa mga untouchables. Nung malaman na napag-aralan na ni Jesus yung tungkol sa Vedas, marami yan may mga tales yan, yung buhay din ng mga, katulad ng mga, siguro narinig mo na yung Mahabharata, Bhagavad Gita, taka yung Ruby, something na, Ruby something. Hindi, recall ko lang yung history ko. Naawa si Jesus doon sa mga sudras, doon sa level tsaka sa untouchables. Ang ginawa niya, tinuturuan niya sa gabi. Parang patakas na, patakas. Bawal yun. Patakas. Noong malaman ng mga nakatataas, ng mga Brahmins, yung mga pare, na ginagawa ni Jesus, nagalit sila ngayon kay Jesus. At binantaan nila si Jesus, ipapatay. Ganun ang nangyari. Si Jesus ang gusto niya makatulong sa tao Gusto niya wag naman ganun ang maging trato doon sa pantay. Ang ginawa ng mga sudras, ipinakas sila si Jesus. Nagpapatay si Jesus na Sila mismo nagtaka, sinuhampan nila si Jesus, umabot sila sa may bandang southern part ng Nepal. Doon sa Lumbini. And then, kung saan, yung lugar na Lumbini, doon ipinanganak si Buddha. Si Sakyamuni Buddha. Yan ang founder ng Buddhism. That was 500 years before Jesus Christ. Nauna si Buddha. Dahil doon siya nagtagal. And then, bumisita din siya sa mga monasteries ng mga nandoon until nabalitaan niya dahil balita rin doon na may mga hidden manuscript sa mga monasteries. Tinrace niya, hinanap niya yung mga niyan. Nakita niya yan doon sa isang monasteries na kung tawagin ay Hamis. At doon, ayaw na ipakita sa kanya ng chief lama na nandoon yung manuscript. Pero marami siya nababalitaan na mayroong araw. Kinakaila nung una that there is such a thing as manuscript about Jesus Christ.
No. Hindi, nagpunta nga siya doon sa ano na yon para pag-aralan ni Jesus. Kay Jesus na pala tayo, tumalo na ako doon kay ano. Kaya nga eh. Pinag-aralan ni Jesus yung tungkol kay Buddha. Yung isang gusto niyang malaman yung laws ng Buddha. Sakyamuni Buddha. At natutunan naman sa kanya. At believe din sa kanya yung mga lama. Yung mga ano doon. Talagang yung ipinakita ni Jesus doon na paghahanap ng sagot doon sa mga gumugulong katanungan sa kanya, marami siyang natutunan nung pumunta siya doon sa India, sa Nepal. Then, yun nga yung nangyari kay Jesus. At bumalik si Jesus. Noong, siguro magti-20, 28 na siya, bumalik na siya. At sa pagbalik naman niya, the same thing, dumaan din siya ng India at dumaan siya ng Persia. Dumaan siya ng Persia. Yan ang Iran ngayon. At diyan pinag-aralan din niya yung tungkol, yung religion na, o yung paniniwala na usong-uso na siyang kalat din noon, yung Zoroastrianism. Zoroaster. Ang leader niya o founder niya si Zoroaster. O si Zarathustra kung tawagin. Marami pa man. Hindi. Hindi. Si Zarathustra or Zoroastrianism. Yan ang religion up to now sa Iran. Meron, hindi naman lahat, no? Meron pa rin ano na Akala ko gano'n. Muslim, hindi pala lahat na. Hindi naman lahat. Kahit Ay, yung Islam ay- Muslim, hati-hati yan eh. Hindi lang naman isang klase. Okay. From there, yun, inaral din niya yun at nag-preach din siya doon sa mga Zoroaster doon. Saka siya nagpunta, punta ng Egypt, punta ng iba pang lugar bago siya bumalik ng Judea at the age of 29. Yan ang isa sa paliwanag nila doon sa lost years ni Jesus. At meron pang isa na ano naman, na si Jesus daw ay hindi naman lumabas ng Israel sa Judea, doon lang siya. At sinasabi ng iba na naging miyembro siya nitong grupong Esin. 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 E-S-I-N. Base naman yan doon sa nidiscover na Dead Sea Scrolls o yung sa Nag-Hammadi sa Quran, sa Qumran. May, yung Qumran naman kasi nangyari, no? May isang shepherd o nagpapaskol na tupa, bata. O teenager, something like that. Naglalaro siya. May pinuwang bato, pinakita nga, parang siguro nagbabasketball or what, bumato siya doon sa isang butas. Nagtaka siya, may parang tinamaan yung bato doon sa loob ng butas na yun. Parang basag. May nabasag. Nagtaka siya, ano yung nabasag doon sa amin, bumato na siya. Hinukay niya. Then, nung pagkahukay niya, nakita siya ang daming jar doon. Jar, mga ano. At sa loob ng jar, merong mga scrolls. So sa Dead Sea yun, malapit sa Dead Sea tabi, may mga scrolls. Hindi niya alam kung ano yun. So tinawag niya yung tatay, yung father niya. Pinuntahan nila yung ganon. Yung father niya ngayon siguro, nakita na pwede maibenta yun. Ibinenta doon sa mga at daming nagkaroon ng interest doon. Kumalat na yung mga scrolls na yun, pinagbili. Yan ang Dead Sea Scrolls. Na kung saan yun, ang sumunod naman na yun yung mga miyembro ng isang sekta o isang grupo, isang community ng mga tao na sinasabi nila na nagmiyembro daw si Jesus. Dahil ang isang miyembro na talaga niya, miyembro si John the Baptist. Yung pagbabaptis kasi ng isang tao na ginawa ni John the Baptist kay Jesus, isang kaugalian ng Esin. Yan ang isang doon daw for 17-18 years ando doon sa Qumran
si Jesus and sinasabi nila. Etong nangyari na nakatuklas na si Jesus daw ay nakaabot sa Tibet, yun, Nepal, Opo. Tibet, si Nicholas Notovich, isang Russian journalist. Isang Russian journalist. Sa hindi naman yun ang purpose niya pero may ibang bagay na hinahanap siya Pero may narinig siya na bali-balita tungkol sa manuscript referring to a certain prophet named Isa, I-S-S-A. Yun salitang sa Arabic na pag itin-translate mo, Jesus. Hinanap ngayon ni Nicholas Notovich kung saan sa mga monasteries na nandoon yung na yun, yung manuscript na yun. Marami halos lahat at itinatago. Nung sinabi sa Hamis, nandoon sa convent ng Hamis, pinuntahan niya, hinanap niya, halos ayaw siyang kausapin ng Chief Lama. Ayaw nilang sabihin na meron nga gano'n. Kinakaila nila na wala. Very persistent itong si Nicholas. To the point na, kunyari, alis muna siya, then babalik na lang later. Pero kalahating araw na biyahe, napilayan daw siya. Naku, Si Nicholas. pagkakataon. Talagang nabalian siya ng paa. Hindi na makabiyahe, so bumalik sila doon sa Hamis. Opo. Ang gumamot pa sa kanya, yung Chief Lama ng Hamis. At habang ginagamot siya, Ayun kwentuhan na, sila ayan doon na. napahinado na niya, na ipakita sa kanya yung Grabe. Parang meant to be, no? At inilabas naman yung dalawang manuscript na makapal. At yung mismong Chief Lama ang nagbasa sa kanya ng istoryang nandoon. Na napunta nga raw doon si Jesus. Yan. Ayan mga base mo sa mga nakita ng mga tao ito na nagsasabi na nakarating si Jesus doon. May mga iba naman na nagsabi na hindi naman lumabas si Jesus sa Israel, doon lang siya sa area ng Qumran. Naglagay ng 17 years. Ito po sinasabi namin, nasasabi namin sa inyo, ibase lang po sa mga sa research at sa mga investigasyon or experience ng ibang mga nakatuklas sa mga bagay na ito. Na isinishare po ninyo. Sana po makapagtanong kayo para naman napapalawig natin itong nito. Ayan. Ito, tatawag ko lang ito talaga. Ayan. Mga comment po ni Ate Gina. Ay, Opo, nahati po sa dalawa ang Islam. May Shiite at Sunni. 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 Parang tayo pong mga Kristiyano nahati sa madami. Yes, totoo yan. So, ano po ang relihiyon ni Jesus talaga daw po? Jew. Yun talaga. Ang religion niya, Jew. Ayan. Ang buong pamilya nila, Jew. Pero sinasabi, may lumalabas na ibang writings ngayon na ang mother niya, si Mary, member din daw ng Essene. Ang Essene ay isa lang sa mga sektang umiiral noon sa lugar nila. Hindi lang yan, merong Hilelism, or marami pang iba. Yung Pharisees, mga mga grupo ng mga religious Marami talaga. Pero At yung Essene, isa lang. At Essene ang parang pinakakalat noon. At membro nga niyan pati si John the Baptist. Ang nangyari kay John the Baptist naman, Essene nga siya. Pero alam niya na si Jesus ay Messiah. Sinipa si John the Baptist sa Essene dahil ini-insist niya na kilalanin yung pagiging Messiah ni Jesus. Ayaw ng mga taga-Essene. Diba? Dahil medyo may pagkakaiba yung pinipreach ni Jesus kesa doon sa ibang mga practice ng Essene. Ang isa doon, celibacy. Isa doon, celibacy. Taka ang pagkain nila,
hindi sila kumakain ng pagkain sa labas. Kailangan yung pagkain nila yung piniprepare doon sa community ng Isinla. Grabe, no? No wonder, Tata Bert, na ang dami rin nila. Kasi, kumbaga yun yung mga panahon na hindi rin nila alam eh. Kumbaga curious din sila. So sila mismo gumagawa po sila ng mga ano. Thank you po. At, ayun. Yung follow-up niya lang po kanina, Tata Bert, sorry, hindi ko nabasa. Isa po ba siyang Islam o Kristiyano? Hindi, Jew. Jew siya. Yan. So gusto mo sabihin mga boy, yung last years ni Jesus, di siya nagtrabaho, aral siya ng aral. Ayan ang isa pang ang sinasabi rin iba. No? Nagtatrabaho lang daw siya as carpenter kasama ng tatay niya. Meron pang isang kwentong ligaw na isinama siya ni Joseph of Arimathea, yung nagpahiram ng libingan sa kanya nung namatay siya. Jesus, di ba? Isinama raw siya sa Britain. Umabot ba siya? Layo, di ba? Ang dami lumalabas na istorya eh. Nakarating din daw sa Japan si Jesus sa biyahe niya sa East. Philippines. Pwede. Naghahanap kasi siya eh. Naghahanap siya. Lahat ng mga religion or whatever na ano doon, eh, talagang hinahanap niya. At inaaral niya. 17 years nung nawala siya. Bagay, tagal. Yung iba mga claims lang naman yun na wala namang pruweba or ebidensya. Si Mama Mary nga sinabi nakarating na Spain at may ebidensya doon. Si Mama Mary Opo, kasi posible din yung tatawag. Hindi Pwede, dahil kung ano, pwede. kasi kung anak siya ng Diyos at siya yung Messiah, parang kaya naman siya dalhin kahit saan lang. Or pwede nga, nung transfiguration niya, madaming ano. Grabe, no? Ang dami. Ano ba ang totoo? Oo, kaya nga. Pero nakakatuwa kasi ganun siya ka-curious at katalino sa mga bagay na hindi lang ba siya, ay, ito lang yung Jew ako, ito yung pinaniniwalaan namin. Hindi. Gusto niya talagang, kumbaga, yung sinabi natin, He is the way, the truth, and the life. Siya rin mismo naghahanap ng katotohanan ng panahon. Hinanap niya eh. Tinano niya yung mga yung pinaniniwalaan sa bawat lugar. Inipon niya yan eh. Siya open-minded siya eh. Yes. Bukas lang ang isip niya eh. Kinuha niya lahat ng mga ano yan. Then sa kanya, tawag dito? Yung sinala. Sa kanya sinala. Ano yung totoong ano doon. Hindi naman lahat inalam niya. Ako sinala niya. Tapos, feeling ko, kinumpare niya rin sa, ano bang tinuro sa akin ng ama ko? Diba? Parang, kung ano yung ano doon. At kung makita niya, then binabakapan pa noong mga prophecies sa isang Messiah na darating na kumbaga sa ano ay tumatama sa kanya ang description. Siya mismo. Kaya matindi ang paniniwala sa kanya ni John the Baptist na siya ang Messiah. Ayaw nga siyang dahil practice ng Essene yung magbabaptize ng tubig eh. Ayaw gawin ni John the Baptist sa kanya eh. Dahil wala siyang karapatan daw magbaptize eh. Dahil Messiah yun eh. Hindi nga niya pwedeng wala nga siyang karapatan na anuhin yung tali ng sapatos kung may sandalias ni Jesus doon eh. Pero si Jesus nang sabi, no, you baptize me. Si Jesus na may sabi ng ganyan. At nung binaptize siya ng ganyan, dahil may ni Jesus na, mabang Holy Spirit. Doon nag-start yung pagbaba ng Holy Spirit kay Jesus. Nung i-baptize siya ni John the Baptist. From Ate Ginay, may multiverse na din po ba noon? Panahon ni Jesus? Yan na, most probably meron. Meron, ako rin. Most probably meron. Hindi nga lang masyado umaabot pa yung pagre-research ng tao tungkol sa bagay niya. Pero malamang na alam ni Jesus. Yes, tama po. Saka kung meron ngayon, meron. Sure.
From Mamita, baka po kaya nag-time travel si Jesus kasi guided siya ng Ama. Pwede rin. Pwede rin. Yung mga bagay na ganyan niya, kaya niyang gawain eh. Ang isang napakaganda kay Jesus, nung tao siya, he is considered a sinless person. Walang kasalanan. Wala siyang nagawang kasalanan. Bakit kamo? Hindi siya ang ginawa, siya ang tanging perpektong pwedeng magkaroon ng sakripisyo pa ng tao. Umako ng sakripisyo ng tao. Kailangan isang sinless eh. At siya lang ang perfect na tao na pwedeng gumawa ng gano'n. Kaya sinless. Walang kasalanan. Tata Bert, yung sinasabi nilang religion, aaniba ni Mama Mary from Ate Judy. Yun ang claim ng iba na Essen din. Miyembro din ng Essen si Mama Mary. Kaya pala, Essen tama. Kaya ano sila, ang tawag dito, sila magdasot, sila Camp Essen eh. Kaya tinawag lang Camp Essen to eh. Pero yung Essen na yan eh, city sa Germany yan eh. Gawin mong, lagyan mo ng isa dulo, Essen na yan. Hindi ako naniniwala sa coincidence natin. Tapos pinag-uusapan natin siya. Tapos may senior tayo. At may Mama Mary tayo. Parang parang kinilabutan na ako. Doon sa naging biyahe na yan ni Jesus sa maraming nagsasabi rin na hindi raw totoo, that's fakery. Pero sinabihan naman sila ni Tobit, samahan niyo ako, pumunta tayo doon. Para makita din yung katotohanan. Dahil nung mga tao na nagsasabi na fake daw, kinausap din itong mga yaman na nakausap na kinakaila na napunta raw doon si Notovich. Kinaila din siya. Kinaila na may isang ganun nga journalist with the name of Nicholas Notovich na napunta doon. Bakit kailangan na ikaila? Hindi natin malaman ang dahilan. Minsan kasi yung mga tinatago nila yung sikreto eh. Katulad din ng tinatagong sikreto ngayon ng Vatican. Yan, mas marami. Naipon na yan. Ganun yung mga manuscript, mga secret manuscript. Hindi ka naman si Binay. Ayan si Ate. Ay, sorry, di pa rin load sa akin at tinunda. Yung Essen, wag na ibago po. Di ba dyan po yung SMS ko? Yan yung mga Ate Gina. Oo, totoo. Kaya sabi ko, hindi ako Essen Street. Kaya doon natawag dyan Camp Essen. Yan ang unang nila dito sa center Camp Essen. Hindi ako yun. Ay, mga katulad kasi ni Anton, ni Ruben Magdaso, tapos yung iba pang mga kabakadan lalo niya, mahilig din mga gano yan. Diyan mga galing kay Dikaw May idea rin kayo. kay Mr. Dikaw po eh. Mga aral doon yan. Baka may tanong po kayo. At sagutin naman po natin sa abot ng ating kakayanan at kaalaman. Pero ang daming pinag-aralan ni Jesus in those years na yun. Pinalam niya. Then kinatas niya kung ano talaga. Pati yata dialect, alam niya, no? Oo. Alam niya. Yung mga salita. Sanskrit. Sanskrit kasi ang language sa sa India. Kung tawagin niya. Sanskrit. Pati salita doon sa mga sa Tibet. Napag-aralan niya yan. Madali niya matutunan. Sa Iran, pauwi na siya, pabalik na siya, dumaan siya ng Iran. Then, punta siya ng Egypt. Messiah. Talaga. The Son of God talaga. Siguro feeling ko lang tatabert yung siya mismo, kahit nasasabi ni
ni John the Baptist sa kanya, ikaw yung Messiah. Parang siya, gusto niya alamin kung ako ba talaga. Kasi baka may mga times na baka hindi nagpapakita sa kanya si Ama or hindi ko alam. Baka yung siya mismo, curious siya sa sarili niya kung sino ba talaga ako. Actually, alam na niya kung sino siya nung pagbalik niya. Jesus, alam na niya. Alam na rin niya yung mangyayari sa kanya. Alam na Ay, niya. tama po. Kasi nung time na yun, alam na niya na ipagkakanulo siya, na ipapako siya. By that time, alam na niya yung mga prophecies na yung Messiah ay ipanganak ng isang birhen. Na ipapanganak sa sabsabat. Nasa prophecies yung mga yun. Na ipapako sa krus, na pahihirapan. Andito sa prophecies natin. Na nasusundutin na si Bat dito. Puro prophecies yan. Kaya nga nung pinako na sa krus, it's finished. Ibig sabihin, natapos na yung ng prophecy. Natupad, na kompleto na. Doon sa pagkamatay niya. Yun na sinasabi. Yung ibig sabihin ng it's finished. So feeling ko rin tatabert, yung mga iba-ibang version, meron rin yan na pag may nagbasa, may naghanap, may nag-research. Oo. Merong common dyan na, naglibot talaga siya. Na, Actually, nung bata pa si Jesus, there are may mga nagsasabi na nanggagamot na siya nung bata pa. May mga napapagaling na siya. Kahit na si Mama Mary, nanggagamot din natatabit yung mga story ako. Kaya kiniklaim ng miyembro daw ng Isinta. Kasi, Na umalis din doon sa dahil anak nga niya inalalay. At most probably, baka yung mga kapatid niya, kaya ayaw sumama sa kanya at members ng Isinta. Hindi naniwala sa kanya yung mga kapatid ni Jesus. Hindi naniwala. Yung sa akin, lang yun, speculations na miyembro din ng SC, pero hindi naniniwala kasi mga kapatid niya. Saka lang naniwala, nung mamatay na si Jesus at nag-resurrect. Unang-unang naniwala sa kanya, yung kapatid niyang si James, the Just. At nung maniwala na yung kapatid niya na yun, yung pa naman ang pinaka-matinding naging leader niya, si James the Just. Kasama si Paul. Saint Paul. Hindi siya yung pinakamaraming libro. Hindi naman. Si James. Hindi, si John. Si John the Beloved. John the Apostle. May pinakamarami libro. May kasama ko lagi. nagkaanak kaya siya tatay? Si Si Jesus. walang binabanggit na nagkaanak Pero may ritual na ginawa sa kanila ni Mary Magdalene. Na parang kasal. Parang gano'n. Kung alam ko mo yan. May sila. Grabe, sorry tatapert. Ang marites ng dating ko lang. Pero kasi, di ba, kasi he lived the normal life as a human being talagang, alam mo yun. Pero sinless siya. Yun lang yung difference. Kaya lang, pero di ba? Parang meron. Sinabi ni Baka Senyor. parang meron. Di ba laging lasong si Jesus? Tapos si Magdalena. Oo, pwede. Feeling ko na kasi tayo na tinago sa atin na since si Jesus is sinless, siya yung anak ng Diyos, wala siyang kahit na kasalanan. Parang him as a symbol din ng mga pare. Ang mga pare hindi nag-asawa. So, parang pag ang dating kasi malicious sa mga tao na nag-asawa siya. Oo. Na, yun rin po yung tinuturo ni Senyor na dapat nga mas tinuro sa tao. Diba? Kasi normal din yung buhay niya. So, yun yung nakakalungkot na inano sa atin. Kumbaga sinupress tayo sa ganyang idea. No? Pero ang pare nagkakasal. Pero wala silang asawa. So, ang daming ng mundo. Pero,
San Pedro ba daw at ay si Ay, sorry. Simon din? Parang ganyan, dahil Simon Peter ang inano ay tinawag. Simon Peter. Ay, kumbaga, yun pala ang ano niya, Tagalog. Sante. Simon Peter. Ang isang pinagtataka ko, bakit limitado ang pangalan ng ano, no? Even yung mga kapatid ni Jesus James, Jude, tapos yung karaniwan, parang Ako. karaniwan lang yung nagkaroon pangalan Ako. noon, no? Bakit puro wala na ba sila ibang may pangalan? Baka yung kaya lang po yung knowledge nila ng time na yun. Gaya na lang. Opo. From Ate Jane, hindi po ba Pedro talaga ang pangalan niya? Ni San Pedro po? Yun talaga. Yun talaga. Yun talaga. Pedro. Oo. Si Peter. Sa ganun siyang pangalan na kilala ni Jesus. Peter, the Rock. Hindi rocker, ah. Peter the Rock. Peter Frampton. Grabe, Sorry, Tata Bert, yung mga pwede ko i-contribute, nabanggit mo na rin eh. Mas Oo, detailed hindi, nga. alam ko Mas naman. maganda nga po yung kwento mo eh. Tsaka mas very informative. Nakano lang talaga, magtataka ka sa Bible. Ano nangyari between 12 to 13 or 20 Nawawala years yan. old? Walang kahit anong eh. Wala. Kaya maraming claims eh. Ay, mga claims lang naman pero walang ebidensya. Yung kay Notovitz kasi may ebidensya siya. Na sinasabi din ng iba na fake. Eh, ang hamon naman niya, saan pa kayo sa akin punta tayo doon? Wala naman sumama. But dapat sumama sila kung gusto nilang Kaya. ma-prove. Tsaka yung mga lamas na nagsabi na ng mga nakausap niya na itinaila nung iba na nag-iimbestiga, Oo. then later on, kinlaim na talaga nagpunta doon si Notovitz. At may ganun ng klase ng manuscript. Ang daming lumalabas sa Facebook ni Korang on paniniwalaan ko yung mga artifacts, mga bato, mga may sulat. Kaya yun. Kaya yun. Merong totoo, merong AI. Ay, oo po yun. Dami naman Merong yun. totoo, merong AI. Yung mga ano. Kaya dapat double check po talaga natin yung research. Tama ka ng Tata Bert, dito na kay in Britain, according to certain legends like those promoted by William Blake, yun, pwede nang dumaan siya ng UK Saan? sa Britain po. Oo, yun ang maraming kwento-kwento kasi na gano'n eh. Nag-around At maraming mga lumabas din sa talaga. Iniisip ko naman paano siya mag-i-stay sa isang lugar? Mag-i-stay siya ng mga 2 buwan? Just to, dahil ibang mga lugar? Alayo na ng Britain, ha? Pero, nga po. dahil may may mga ipinapakita naman sila na ebidensya na kaya napunta raw doon si Jesus. Ang maraming ebidensya talaga kay Mama Mary, si Mary, nung after nung crucifixion, napunta ng Spain. Sa Spain po ngayon ang marami na. Kaya pala very Maria, sila, yung devotion nila. Dami nilang Kaya Mama isa yan Mary. sa naging, isa yan sa naging basis nung pelikula. Yung kay, yung kay Mary po. hindi, pelikula tungkol dito kay, hindi. Tao ba ito tatabi? Oo. English magandang Tagalog. pelikula na yun. Merong pelikula na Yung bloodline niya na sa... yung bloodline niya, tama, yung bloodline ni, Doon natagpuan sa isip. Oo. Hanapin ko nga yan. Sa Netflix po, No. Kay alamin natin. Maganda yung Hindi pelikula ko na yung yun. makatulog niya. Saan ka po sa Spain? Sabi ni Pinay. Eh, sorry, Miss Linda. Hindi ko na Sige na yun. hindi ko na ma-get yung nakalimutan ko na sa Spain. Napunta sa doon. No wonder. Kaya lagi kami, ako kayo ma'am, or minsan pag nanonood po kami, sabi ko, iba, ang dami naman na magkakatabi sa Europe. Bakit sa lahat? Spain, kahit nagbibenta sa palengke, kahit whatever, taga-birth,
walang pangit sa kanila. Ewan ko lang yung parang feeling ko, blessed sila ng beauty. Hindi lang ng mukha language, songs. Pag pinakinggan mo lahat, it's very Sa Da Vinci Code ba daw? Ha? Sa Da Vinci Code? Yeah. Da Vinci Da Vinci Code. Code. Yeah. Da Vinci Code. Pala. Sayang hindi nakarating sa Pilipinas yung ganda naman. Dami pa Dami nakasuwakot sa atin. Kahit nga yung tangkad man lang naibigay sa atin. Wala. Iba't ibang lahi. Opo. Yung magagandang lahi. Grabe. Kaya pa, hindi ako lang naman to tatabert. Yung kumbaga the good karma of the people. Yung parang, yun yung ni Lord. Kaya sabi ko, bakit kahit saan ka tumingin sa Spain, kahit saan pa, manood po kayo ng kahit anong Spanish, lahat magaganda at gwapo. Doon sa Britain kasi may mga sekta. May ganyan din na katulad ng mga Druids. Yun naman ang pinuntahan ni Jesus doon Para pag-aralan yung Druids na tinatawag. Druids, yung grupo ng Druids. Da Vinci Code pala yun. Opo, mamita. Nawala rin sa isip ko. O yung pahuli. Pahuli. Doon makikita. Yung kasama ng Panurin po babae. muli. Panurin po natin. Da Vinci Pero Code. sa Tagalog. Tungkol sa bloodline yan O kaya nga yung subtitle. Subtitle. Bakit siya pinapapatay? Napaklasan nila yung blood moon. May Holy Grail pa. Oh, parang Oh, yung part yan. din doon na pinakita namin dito tinatago. Interesting po talaga. Nakaka-cute. From Ate Gina, nagpunta nga po sa France, tapos sa Italy. Yan yung mga ruta. Ruta kasi. France, Italy. Kaya pala nagpakita si po, Our Lady of Fatima din. Diba sa France po yun? France. Ay, kaya pala ang sarap ng French fries. Parang iba na, naipasok na. Iba ata yun. Pakain pa rin, Anje. Ano ba? Ay, hindi ka papayat. Lord. Nahanap. Nakaka-curious na lang. Oo, so baka nakarating din si Jesus sa Philippines Feeling ko nga rin tatabert. Ano nga Part. may sinatawag sila na yung Ophir, yung City of Gold, sabi nila sa Philippines daw City of Gold. Oh, yung Ophir. Alam namin pure Meron gold naman dito. Para na lang Yung iba sinasabi na yung Ophir, nandoon din daw sa Middle East. Meron nagkiklaim naman na yung Ophir na sa South America. Hindi maintindihan Ngayon may lumalabas na istorya, ang Ophir Philippines daw. City of Gold. Yung pinagagawa. Baka, Hindi kasi imposible na hindi makarating si Jesus no? Dahil may ibang uri ng paniniwala rin dito sa atin noon At doon siya, yun ang hinahanap niya. At yun ang kinokulate niya, iniipon niya, at tinitignan niya yung noon. Sa paghahanap niya. Paghahanap niya ng wisdom, knowledge, yan. Ginawa niya ang trabaho. opo. Para Ayun. Doon nagpakita si Saint Bernadette sa Lourdes, France. Kaya meron pa tayong tama po, ano yun? Lourdes na saint po, no? Ay, nahanap ko. May bloodline ako nakikita yun nga. Mukhang nagkaanak nga po siya, hindi lang bloodline. Ako, mamaya nandito, mamaya nag-asawa. Dahil ang mga Pinoy mahilig sa afam, baka nag-asawa ng Spaniard. Tapos, kinolek na lahat. Sorry po kasi na mo contribute ko sa pagiging seryoso ng tingin mo. Pero kasi nakakatawa po talaga na hindi kaya nag-iwan din yung tatapert ng sorry Lord ano lang naman. Nag-anak siya ng iba't ibang country dito sa iwan siya ng Hindi natin malaman, hindi natin alam. Pero hindi yan ang main niya talaga. to seek talaga truth ang purpose niya. Pero siguro dahil
bilang tao, pwede. 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 Opo. Hindi natin ano eh. Yes. Sabi ni Mamita, nakarating nga daw po dito, napanood ko sa YouTube at nandyan po sa SN. Hindi ko nakita. Nagta-travel nga rin po siya ngayon. Kaya wala pa po siya dito. Nagsisik ng ano. Nagsisik din po ng katotohanan. Ayan. Nakaka-curious. Panoorin ko ulit yung Da Vinci ko. Opo, nung pinanood ko rin. Opo, may idea. Nakaka-curious po talaga. Galing mo Tata Bert na ano mo yun, nakwento mo siya na very layman na. Hindi nga namin ng lahat. Talagang ano lang, para marites lang. Ulam nyo ba? Ito na Oo, nga. gago. Ano, Bert, yung Da Vinci Code? Saan at anong code na hinahanap mo? Ano yung Da Vinci Code? Da Vinci Code. Oh, ano ba Opo. yan? Yun nga, yung bloodline. Yun na yan. Pero feeling ko kaya yun po yung title kasi may mga tinago sa likod ng painting ni Ah, Mama Ay, may Lisa. mga codes yan. May codes. Codes. Yun ba? No, Tata Bert? Pati painting? Yung mga ano. Kung sino, si ano nagpinto niyan eh. Si Da Vinci po. Si Da Vinci, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Miyembro din ng mga grupo-grupo yan noon. Si Leonardo da Vinci. Miyembro din ng grupo-grupo. Pag may ano, Grabe. na parang may gamit. Up to now, meron pa yan. Mga Oo nga po. Kaya, Wala po. Hindi lang sila open Yung- kasi maano ang Vatican sa yung mga itinatago sila ng mga sikreto, talagang kinakailangan na maging sikreto yun Opo. sa habang panahon. Grabe. Kasi baka magkakita. Para kasi Nilabas pag nila. nilabas sila, gugulo ang tao, ang paniniwala. Tulad ng mga sikretong hawak ng Vatican, Vatican. Opo. Dami. Ang Vatican sa pagtago ng sikreto. Mga Vatican. Ay, grabe. Ang galing ni Tata Bert pag marites. Dadagdagan ko pa yan, dadagdagan ko Oo, pa. meron na part 2. Antayin nyo. Talo wala, mas marami tayong viewers compared kay OG Diaz. From Ate Ginay, natagpuan po ba ni Jesus ang hinahanap niya? Yes. Kaya nga nung pagdating niya, pagbalik niya sa Judea, the age of 29, nag-preach na siya. Kilala na niya ang sarili niya. Grabe. So, sa lahat po ng umiibig, kay Jesus nagsimula ang wait. Maghiwalay na tayo, kailangan ko hanapin ang sarili ko. Joke lang. Sabi nga po, nasa triangle, doon sa Paris, nakalibing, ang labi ni Magdalene na bloodline ni Jesus. Baka anak nila or something. Oo, pwede rin. Parang different parts ng mundo may ano sila. Actually, yung sa Da Vinci Code, ang hinahanap nila yung parang sarcophagus ni Mama ni Mary. Mama Mary. Yung ano? Ah, Yung sarcophagus, yung parang pinakakabaon. ah. Hindi makita yun. Yun ang hinahanap Nawawala. nila. Yun ang magiging pruweba eh. Na kay Mama Mary, huwag ka ano. Opo. At nakita nila yun doon sa isang square na yung parang yung sa gitna na may ano pa na ganyan na pyramid or ano May na salamin. salamin. Ah. Base doon sa kwento ba? Opo. Panoorin yun. Panoorin po natin. Wow. Nakakaano siya nakakagutom siyang aralin. Pero parang yun nga wala tayong talagang sagot. Pero nakakaano Oo. siya. No? Siguro ang sagot, hindi ko tatabi. Ngayon pwedeng itatanong na, ano ngayon ang paniniwalaan mo dyan? Yun po. Ako ang naniniwala kasi ako na naghahanap talaga ng kasagutan si Jesus. Kung ano talaga. Then, alam na niya, sinabi na ng nanay niya kung ano siya. Then, gusto niya hanapan talaga ng further, confirmation. Kaya dapat malaman niya yung mga kaugalian ng bawat tao, ng bawat bansa, ng bawat lugar, yung mga pinaniniwalaan ng mga ganun. Kailangan malaman din niya yun.
At isang purpose din siguro, para malaman yun, kung may nakita siya mali, baka hindi ko correct din yan. Ginawa niya yan sa ano eh, sa Zoroaster eh. Oh. Mga naniniwala sa Zoroastrianism. At yan din ang ginagawa niya nung makarating siya rito sa Judea. Nung mag-umpisa na siya mag-preach, nakakalaban na niya yung mga Pharisees, yung mga Sadducees. Dahil hindi siya nag-a-agree doon sa mga ibang practice nila eh. Kaya Nagalit na galit naman sa kanila. Dahil nawawala yung authority ng mga Sadducees at Pharisees. Dahil kasi pinapaliwanag na. Saka nagugulat sila na parang may mas matalino at may mas nakakaalam. Mas bata pa. Oo. Na, naging threat talaga siya sa simbahan. Lahat naman ng tanong na binabangga ni Jesus, Oo. sinasagot nila. Lahat. Opo. Ano daw yun? Lover? Allure. Lover. Lure. Lube. Lube pala yung lube. Lube pyramid. L-O-U-B-R-E. Yes, Lube. tama yung class. Lube. Lube na yung lube. Opo. Kasi nasa lube. Nasa lube, wala sa lobos. Galing mo talaga, Ate Gina. Ay! Hindi na niya. Ayun. Sa akin, Tata Bird, maganda yung ganyan, yung mag-seek ka, mag-research ka, alamin. Pero yung feeling ko, ang maganda na ipamahagi or pwedeng sagot sa atin ni Jesus is lahat ng turo niya. Yun na yun, nandun, feeling ko nandun na lahat ng sagot. Ano yung mga talaga i-absorb mo lang, gagawin mo siya araw-araw, di ba? Parang feeling ko, yun ang the way na sagutin yung katotohanan is pakinggan siya, magmahal ka, lahat ng tinuro niya, no? Kaya nga nung matutunan na niya lahat yan eh. Kaya nasabi na niya eh, I am the way, Yan. the truth, and the life. Nobody can go to my Father except through me. Through Him. Kaya sinabi na niya, alam na niya, kilala na niya kung sino siya, kung ano siya. Wala kang tanong or ano Wala na po na. Wala na. Eh, Gina, inabalik ka po. Baka may tanong ka pa po. Pero yan, wala pa naman po. Yung si asawa niya ni Mary Magdalene, alam ko yung Saint Joseph, yung ba yan ano? Saint Joseph. Kaya may pinakitang picture si ano. Tama, Ate Gina. Ito yung Louvre. Yung glass triangle. Yan. Yan. Ito po. So, ganyan talaga, meron talaga ganyan doon? Meron talaga tatagert. Hindi ko alam ko sa pelikula Tourist, yung hindi po. Tourist spot po talaga siya. So, meron talaga pyramid na ano. Opo. Kala ko nga sa pelikula lang yun. Parang art gallery, ano siya sa ganda, no? Yun, may picture pa sila. Wow. Parang pang Paris. Kami yung Paris po namin sa ano lang po, Retiro eh. So, Paris Retiro. Sabi ni Mamita. So, alam ko na, kanina po ako nagmana. Sabi niya, wala po sa in, nasa out. Wala sa loob. Mamita, bukas pa ang ano, ang session. Nakakatuwa ang ano, nakakatuwa ang ginawa ni Jesus. Very determined siya. So, imagine mo at the age of 12 to explore 13, 14, babalik ka ng 30. For people during that time, kinain na yung youth mo. Pero siya, pagbalik niya, nasintensyahan pa siya. No? Dahil, pero ang tapang niya, iba't iba tatabi. Yung tapang niya na alam niya yung mangyayari sa kanya, tinuloy niya kasi that's his purpose. He served this. Yun, Tata Bird, it is finished. Parang I have served my purpose. Panis ko din, hindi na yun daw. Ano? Na-miss daw po yung Ate Gina yung in-out. Laging masaya sila. Pag ano dito, Ate Gina, pag in-out ka, sasabihin mo, Lube, all of us. Lube.
Ang tinutukoy po ba na ama ni Jesus ay Diyos Ama o si Yes. Joseph? Diyos Ama. Diyos Ama. Kung baga Tata si Joseph is more of the Step step and human form ng pagkatatay. Oo. So, yung ama niya pa talaga is yung ama ng lahat. God the Father talaga. Si Ama. Wala pong talagang nakapagturo kung anong tunay na mukha ni Jesus. Wala. Ano kapag wala akong nakaukit man lang. Wala na. Wala ebidensya. Swerte nga niya eh. Nakita niya. Saan po? Mamaya, wow. Kinikwento niya sa akin. Tapos agree ka din Tata Bern kasi Oo. nakita mo na. Hindi, ako hindi pa rin nakita. Hindi pa rin nakita na ano talaga. Pero yung pinuportray na Opo. sa pictures na ano, hindi naman yun eh. Ay, hindi. Pero para lang mabigyan ng magandang ano talaga, yun ang lumalabas. Pero Ay, hindi iba pa talaga talaga. yun. Last word ka na. Sige po, Tata Bern. Ay, sorry Tata Bern, may last Sige lang. upper from Oh, Auntie sige, Gigi. sige. Alam na po niya simula pagkabata na hindi si Joseph ang ama niya talaga. Alam niya. Alam niya. Ayun po, mag-wrap up na po tayo. So, ayan sa akin po, sobrang thank you Tata Bern dahil sa the way talaga na you told the story, it's very, naintindihan namin in that simplest form. So, thank you. At sa akin natuwa ako na ganun ka-determined nga si Jesus para malaman niya and to have the courage to serve His purpose, to sacrifice His life for us. Yun ang grabe. So, yung knowledge na meron siya, yung puso na meron siya, alam mo talagang siya yung Messiah. Sa kanya yung utak, sa kanya yung puso, sa kanya yung katotohanan, sa kanya yung buhay, sa kanya yung daan. So, para sa akin, the answer, lahat ng hinanap niya para sa atin is, pwede natin makontribute ngayon sa time natin is gawin lahat ng sinabi niya, yung magmahalan kayo, tumulong kayo, mahalin niyo yung Diyos Ama. Yun po, wala nang iba. Magtulungan. Thank you po. Marami po talagang istorya tungkol sa nawawalang 17 or 18 years na ito ni Jesus Christ. No? Ang sa akin po naman, kung ano man po yung mga nandoon, kung ano ang totoo, at kung ano man yung talaga nakapagbibigay ng magandang paliwanag, okay lang sa akin. Ang sa akin kasi, no, talaga, ano man ang istoryang ilabas nila, may ebidensya o wala, pinaniniwalaan ng marami o hindi ko masyado binibigyan ng ano yon. Tinatanggap ko lang lahat ang mga iyan. Basta ang sa akin, naniniwala ako na ang lahat ng iyan ay bahagi ng grand plan ng Diyos. May mga bagay na itinatago, may mga bagay na ilalantad, pero bahagi pa rin yan ng grand design or grand plan ng Diyos. Upang maitago, upang ika nga mapanatili yung mystery. Yung mystery ng katotohanan. Andiyan dyan kasi, no, nakapaloob dyan. Yung mga bagay-bagay na ika nga hindi madaling maipaliwanag. May mga bagay kasi na hindi madaling ipaliwanag. Ando doon kasi yung kahiwagaan. Kahiwagaan bumabalot sa mga bagay-bagay katulad sa Diyos. Mga bagay na hindi nga natin mabibigyan ng paliwanag. Dahil kung mabibigyan natin ng paliwanag yan, hindi na yan matatawag na Diyos or whatever. Diba? Yun po yun eh. Kaya ang sa akin na lang, bahagi ng grand design lahat yan. Nasa atin na kung dapat paniwalaan or hindi. At least,
binigyan tayo ng paliwanag. At least, may mga bagay na ika nga, uy, ganun pala, masasabi natin na ganyan. Pero lahat po yan sa aking paniniwala ay bahagi ng grand design ng Diyos. At may reason na ang Diyos lang ang nakakaalam. Yun lang po masasabi ko dyan. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you so much, Tata Bert, sa binahagi mong story at knowledge mo rin, Tata Bert. Mamayang gabi po, 10 p.m. may Anay Prayer Vigil po tayo. Bukas nga po pala yung 136 lecture po. Maraming salamat ulit. Thank you po. Magandang gabi po sa inyo. God bless.